So what's up mga kalapatids, welcome back dito sa Boy One Tailo. So for today's video mga kalapatids, papakita ko sa inyo na kung bakit mga kalapatids may cut yung mga primary feathers ng mga pliers natin mga kalapatids. So tara, let's go. So eto mga kalapatids, yung isang flyer natin mga kalapatids, this South. And ito naman is yung bird natin ng pang PPC South Derby Race mga kalapatids. So nakabanded to ng yan, kulay blue na ring mga kalapatids, yung SDR ng PPC. So napapansin nyo mga kalapatids sa mga previous vlog natin kung bakit yung mga ibon natin putol or may cut sa mga primary feathers nila. So nakuha ko tong idea na to mga kalapatids kay Astro Boy o kay George Cayabyab mga kalapatids ng Santa Barbara. Nung nag-loft visit tayo sa kanya, may kinuha tayong biniling mga DIY widow box mga kalapatids. So yun, sinamantala din natin na nag-loft visit sa loft niya. Nakita ko yung mga ibon niya doon mga kalapatids. May mga cut yung mga primary feathers niya pero mas matindi siya mga kalapatids. Ayan, buong mga primary feathers to, mga 10 mga kalapatids, nakat pati buntot. So doon ko nakita mga kalapatids na nagkaroon ako ng idea na gayahin. Wala namang masama mga kalapatids kung gayahin. Pero sa atin mga kalapatids, apat lang. Muna, yung kinakat natin. So pansin nyo mga kalapatids, pag may cut silang ganyan, medyo hirap silang lumipad. Tulad ng sa mga atleta, sa mga basketball mga kalapatids, ginagawa nila to mga kalapatids para tumaas yung kanilang talon. Naglalagay sila ng weights during training nila sa kanilang paa. So mapapansin nyo, naglalagay sila ng may buhangin mga kalapatids. O may nabibili ngayon na tig 1 kilo. Ganun. Once na tinanggal nila yon, feeling nila ay magaan mga kalapatids, tumataas yung mga talon nila. Ganon din sa ibon mga kalapatids yung purpose nito. Kaya tayo nag-cut sa mga flyer natin. Ito. So ang kinakat ko lang mga kalapatids ay half inch ng kanilang apat na primary feathers. Pero dadagdagan pa natin to mga kalapatids pag umabot na sila ng 1 buwan. So magdadagdag tayo dito ng 3 or 4 pa mga kalapatids. Or pwede natin tong dagdagan ng half inch ulit tong 4 na kinat natin. So depende sa kaya ng ibon. Kasi meron ding magagaan na ibon mga kalapatids, kaya nila kahit 6 yung ikat natin na tigo 1 inch. Pero meron din naman mga ibon mga kalapatids na malalaki. So may disadvantage yun mga kalapatids. Pwede silang bumagsak or pwede silang hindi makataas mga kalapatids, sumabit sa kuryente, sumalpok sa puno mga kalapatids. Kaya tignan natin. So tayong mag-adjust kung ilan yung ikakat natin sa kanila. So example lang mga kalapatids, katulad nung ibon natin na to, si white flight. Ayan. So napakalaking ibon nito mga kalapatids. Ayan, bilog yung katawan niya, unlike sa mga kapatid niya, maliliit. Pero itong ibon natin na to mga kalapatids ay malaki talaga. So napapansin ko sa kanya mga kalapatids, kapag nagpapa-low flight tayo, nahihirapan siyang tumaas. Gawa ng itong primary flight niya mga kalapatids, kinat natin. So gawa siguro ng kanyang timbang o yung kanyang size mga kalapatids. Unlike sa mga kapatid niya, maliliit talaga mga kalapatids. Kaya kayang-kaya nilang tumaas. Pero siya, nabibigatan siya sa ano natin. Pero nag-a-adapt pa to mga kalapatids. Gawa ng ilang araw pa lang na nakat yung mga primary feathers nila. So sa tingin ko, yun yung nagiging rason mga kalapatids, yung timbang niya. Pero makaka-adapt pa to pagkatapos ng ilang buwan o 1 buwan mga kalapatids na nakaganito yung pakpak niya. Pero ito mga kalapatids, hindi ko na ito ikakat. Hindi na ako magdadagdag mga kalapatids. Baka kasi madisgrasya, sumalpok mga kalapatids o kaya mahuli ng mga bata. So itong si white flight, hindi natin to dadagdagan mga kalapatids. Ito naman mga kalapatids, yung isang flyer natin, napansin nyo, bangkain. Maliit na ibon mga kalapatids, tapos mahaba yung pakpak. Ayan. So ito yung example ng ibon na pwede pa nating dagdagan. Kasi kayang-kaya niya mga kalapatids. Gawa ng magaan siya, maliit, bangkain. Pwede pa tayo ditong magdagdag ng 2 or 3 mga kalapatids, magkakat tayo dito. Kasi nga mga kalapatids, itong size nitong ibon na to, maliit lang at bangkain. Unlike sa kapatid niya, mga kalapatids na si white flight, napakalaki talaga. Tignan nyo yung diferensya mga kalapatids. Ayan o. Makikita nyo yung diferensya mga kalapatids sa katawan pa lang. Etong bangkain, ito mga kalapatids, apple body na napakalaking ibon. Ayan o. So dito mga kalapatids ay hindi na tayo magdadagdag. At saka dito naman, pwede tayong magdagdag mga kalapatids pagkatapos ng 1 buwan. Sanayin lang muna natin sila
dito sa bigat na to mga kalapatids. Tsaka tayo magdagdag. Ayan yung isang technique natin mga kalapatids. I-share ko lang. Nasa sa inyo na din kung gagayain nyo o hindi mga kalapatids. Kung saan kayo hiyang, i-share nyo mga kalapatids sa mga kalapatids natin. At yung mga sistema naman natin dito mga kalapatids ay i-share din natin sa inyo mga kalapatids. So ganun yung ginawa ko kay Miguelita mga kalapatids. Yung finisher natin ng Romblon, 2 times yun na tumawid ng dagat. So nag-cut lang tayo sa kanya ng pakpak nung bata pa siya, nung young bird pa siya. So, ayun, pinalad naman mga kalapatids na kapag pa-finisher tayo ng Romblon race, nakauwi yung ibon natin na yun mga kalapatids. So, ipapakita ko sa inyo mga kalapatids. Ito nga pala si Miguelita mga kalapatids. Ayan o. So, ito yung finisher natin ng Romblon mga kalapatids. 2 times ito tumawid ng dagat. So, may lap kami na Marinduque at Romblon mga kalapatids. Ito, umuwi ito ng Marinduque Daybird mga kalapatids. Nasa 900 plus pa yung speed niya. Pero nung sa Romblon na mga kalapatids, nag-second day siya, kinaumagaan umuwi. Pero that time sa race namin, hard race mga kalapatids, ang nakapagpaklak lang is 4 YBOB na yun mga kalapatids. Pero sa rank mga kalapatids, sa final lap, pang 25 siya. Isa tayo sa pinalad na makapagpauwi ng ganun kalayo mga kalapatids at tawid dagat. So first time din natin makapagpauwi ng ganun kalayo mga kalapatids. So narito pa yung stop ng ibon. Yan, di pa nabubura. So napapansin nyo mga kalapatids, parang luma yung 4 na primary feathers niya. So ito yung mga kinat natin noon mga kalapatids. Ito yung mga ginawa nating weights sa kanya mga kalapatids kasi nauna tong nabunot. Kaya ganyan parang luma mga kalapatids. Tapos yung nasa baba naman poros bago. Ito na yung nagsipaglaglagan during training niya mga kalapatids at saka sa derby. So itong 4 na to hindi na naglaglag mga kalapatids. Gawa ng ito yung mga unang nabunot natin sa kanya. Kasi mga kalapatids kapag mag-weights tayo, magkukat tayo ng mga half inch, 1 inch sa mga primary feathers nila, obligado din na bunutin natin mga kalapatids before karera. Pwedeng 2 months or 3 months before start ng training, magbunot na tayo para hindi sila mahirapan mga kalapatids, para maging fully grown din yung kanilang primary feathers kapag sila ay nalipad na. So yun yung ginawa ko sa kanila mga kalapatids, sa mga young birds natin, sa mga warriors natin, ganun yung ginagawa natin mga kalapatids. So salamat nga pala sa idea na to na napagkuhanan natin. Sa tingin ko isa sa mga nakatulong mga kalapatids upang maging mas malakas, mas matibay sa liparan yung mga ibon natin. Salamat nga pala kay Astro Boy George mga kalapatids. Ayan, shoutout sa iyo idol. Sa idea na to na nakuha ko sa iyo. I think malaking tulong to mga kalapatids sa ibon. So nasa sa inyo mga kalapatids kung gagayain nyo or hindi mga kalapatids. So sharing lang tayo ng mga ideas natin about sa experience at sa sistema natin sa pigeon racing mga kalapatids. So yun mga kalapatids, hanggang dito na lang yung video natin. So yun, yung na-share ko mga kalapatids na idea natin, na nakuha natin sa idol natin na si Astro Boy George. Ayan, shoutout nga pala sa iyo idol, Astro Boy George ng Santa Barbara. Ayan, nakuha natin ng idea na to, yung pagdagdag ng weights mga kalapatids, pagkat ng mga primary feathers ng mga ibon natin. So doon ko sa kanya nakuha mga kalapatids. Ayan, shoutout sa iyo ulit idol, Astro Boy George ng Santa Barbara, mga kalapatids, happy flying. So, dito ko natatapusin tong video mga kalapatids. Like, share, follow mga kalapatids dito sa Facebook page natin, Boy One Tay Love. At isubscribe nyo na din yung YouTube channel natin mga kalapatids. So, ayun lang mga kalapatids. Bye!